Kilala ng marami si Padre Pio dahil sa kanyang mga stigmata at mga himala ng pagpapagaling na inuugnay sa kanyang pananalangin. Pero alam ninyo ba na may mga pagkakataong tila isang simpleng pagbabasbas lamang mula kay Padre Pio ay sapat na upang mapalayas ang masasamang espiritu? May mga salaysay tungkol sa mga taong dumating sa kanyang harapan at tila hindi na nila kayang kontrolin ang kanilang sarili. At matapos silang basbasan ni Padre Pio, biglang nagbago ang lahat. Ano nga ba ang nangyari? At ano ang ipinapakita sa atin ng mga kwentong ito tungkol sa kapangyarihan ni Kristo laban sa kasamaan? Manatiling nakatutok hanggang sa dulo upang marinig ang mga pambihirang kwentong ito. Magandang araw po sa inyo lahat at maligayang pagdating sa Ang Tinig ni Padre Pio. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa apostoladong ito upang patuloy naming maabot ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ng halimbawa ni Padre Pio. Ang kwento natin ngayon ay maaaring umantig sa inyong puso at marahil ay magpapaalala sa inyo na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, hindi kailanman nawawala ang kapangyarihan at kapayapaan ni Kristo. At magpapatuloy na po tayo sa ating kwento ngayong araw. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang pambihirang kwento tungkol sa mga taong lumapit kay Padre Pio na tila sinasapian ng masasamang espiritu. Mahalagang tandaan na si Padre Pio ay hindi isang itinalagang eksorsista. At sa pagkakaalam natin, bihira niyang gamitin ang opisyal na rito ng eksorsismo ng simbahan. Ngunit may mga pagkakataong tila isang simpleng pagbabasbas lamang mula sa kanya ay naging sapat na upang mapalayas ang masasamang espiritu. Ang mga salaysay na maririnig ninyo ay mula sa aklat ni Bernard Ruffin na Padre Pio, The True Story. Ngunit bago tayo magsimula, isang babala lamang. Maaaring nakababahala o nakakatakot para sa ilang manonood ang ilan sa mga pangyayaring ito. Ngunit tandaan natin, ang mga kwentong ito ay hindi tungkol sa kapangyarihan ng demonyo. Ang tunay na mensahe ng mga ito ay tungkol sa kapayapaan, awa, at autoridad ni Hesukristo. At ngayon, simulan na natin. Isang araw, habang ginaganap ang misa sa isang simbahan na puno ng mga tao, biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan. Isang babae ang nagsimulang sumigaw ng napakalakas. Ang kanyang mukha ay tila lubhang nabago at nakakatakot ang anyo. At higit sa lahat, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang tinging nagdulot ng matinding takot sa mga nakakita sa kanya. Marami ang tumakbo palayo, ngunit ang babae ay patuloy na sumisigaw. Ako ang may-ari ng simbahang ito. Ako ang nagbibigay ng mga utos dito, sabi niya. Pagkatapos lumapit siya sa isang imahe ni San Miguel Arcangel at buong tapang na sumigaw. Hindi ka nanalo, ako ang nanalo. Samantala, si Padre Pio ay nasa sakristiya at nakikinig ng mga kumpisal. Nang marinig niya ang kaguluhan, tumayo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit agad siyang pinigilan ng sakristan. Sinabi nito kay Padre Pio na huwag nang pumunta doon dahil ang babae ay tiyak na sinasapian ng demonyo. Ngunit sumagot si Padre Pio, kailan pa tayo natakot sa diablo? At walang pag-aalinlangan, lumapit siya sa babae. Ang babae ay nakayuko sa tabi ng isang kumpisalan, parang isang mapangis na tigre na handang sumugod anumang sandali.
Tumingin si Padre Pio sa kanya at marihing sinabi, "Lumayo ka riyan!" At dito nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Biglang nagbago ang kanyang tinig. Ang dating mapanghamon at marahas na babae ay naging tila isang taong takot at nagsusumamo. "Pakiusap, huwag ninyo akong paalisin," sabi niya. Ngunit hindi natinag si Padre Pio. "Umalis ka muna hanggang matapos akong mangumpisal," sabi niya. "Pagkatapos, bumalik ka rito." At umalis nga ang babae. Makalipas ng ilang sandali, matapos marinig ni Padre Pio ang mga kumpisal sa sakristiya, bumalik siya sa simbahan. At naroroon ang babae, tahimik, naghihintay sa kanya. Inutusan siya ni Padre Pio na pumasok sa isang kumpisalan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang babae. Ngunit tila hindi na siya ang dating taong pumasok doon. Ayon sa mga nakasaksi, nawala ang kakilakilabot na anyo sa kanyang mukha. At ang kanyang mukha ay naging parang mukha ng isang anghel. Napakapambihira ng kwentong ito, di po ba? At may isang bagay dito na talagang dapat nating pag-isipan. Ang diablo ay laging nais na ituon ang pansin sa kanya mismo. Nagyayabang, humihingi ng atensyon. Nais patunayan na siya ay makapangyarihan. Parang isang pusong puno ng pagmamataas at sugatang ego, yung kanyang sarili, no, na desperadong nais kilalanin. Ngunit si Jesus ay kabaligtaran. Hindi siya dumating upang paglingkuran. Dumating siya upang maglingkod. Hindi siya dumating upang angkinin ang atensyon ng mundo. Dumating siya upang iligtas ang mundo. Ang susunod na istorya at kwento ay higit na detalyado at marahil ay higit na nakakagulat. Tungkol ito sa isang dalagang nagngangalang Maria Palma Carboni, isang katulong sa tahanan ng isang mayamang pamilya sa Tuscany sa Italia. Pakinggan ninyong mabuti ang nangyari sa kanya. Ayon kay Padre Dominic Mayer, biglang nagkasakit ng malubha si Maria. Noong una ay nakala ng lahat na dumaranas lamang siya ng matinding problema sa nerbiyos o isang uri ng mental breakdown. Dinala siya sa isang lokal na ospital. Ngunit sa halip na gumaling, lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Sinuri siya ng mga doktor, ngunit hindi sila magkasundo sa kanyang karamdaman. May ilan na naniniwala isa itong uri ng matinding hysteria. At iba naman ay naghinalang may pinsala siya sa kanyang utak. Sa huli, pinalabas siya sa ospital at bumalik sa kanyang pamilya na nakatira sa isang bukirin. Ngunit hindi nagtagal bago napagtanto ng kanyang mga kamag-anak na may mas malalim at mas nakakatakot na nangyari. Isinulat ni Padre Mayer. Ang kanyang kalagayan ay nakatatakot sa lahat, hindi lamang dahil sa tindi ng kanyang karahasan, kundi dahil sa kakaibang katangian nito. Sa araw, normal si Maria. Ngunit pagsapit ng gabi, kila ibang tao na siya. Bigla siyang nagiging marahas. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. At nagsimula siyang makipag-usap sa isang nilalang na sinasabi niyang Diablo. Ngunit hindi lamang iyon. Sinabi rin niyang nakikita niya ang Diablo. Walang ibang nakakakita sa anumang nilalang. Ngunit nararamdaman nila
ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang masamang presensya. Nanginginig ang mga bintana, may malalakas na katok sa pintuan. At dumadating ang mga tao mula sa iba't ibang lugar upang saksihan si Maria na sumisigaw at namimilipit sa matinding paghihirap. Noong una, hindi naniniwala ang lokal na pari sa bayan noong ang kura paroko. Akala niya ay may malubhang karamdaman lamang sa pag-iisip ang dalaga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napilitan siyang magbago ng kanyang pananaw. Sumulat siya kay Padre Mayer. Sa loob ng 3 gabi, napakatindi ng mga pag-atake sa dalaga na halos hindi siya mapigilan ng 4 na tao. Nakapikit ang kanyang mga mata, sumisigaw siya na nais ng diablo na pumasok sa bintana. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang higit na nakagugulat. 10 tao kami sa silid at silang lahat ay nakarinig. Ang mga bintana ay kumakabog. Ang mga pinto ay malakas na sumasara. At naramdaman nilang yumayanig ang buong bahay. May isa pang kakaibang bagay na napansin ang pare. Biglang nagsimulang bumigkas si Maria ng mga tula ng mga klasikal na makata. Mga tula na hindi niya kailanman pinag-aralan. Mga tulang hindi niya kailanman narinig. Binudburan ng pari ng banal na tubig si Maria at ang silid. Ngunit walang nagbago. Sa wakas, napagtanto niyang wala ng ibang lugar na maaari nilang puntahan. May isa na lamang, ang San Giovanni Rotondo, kung saan naroroon si Padre Pio. Nagupahan sila ng taxi. Kasama ni Maria ang isa pang pari at 2 sa kanyang mga kamag-anak. At nagsimula sila sa isang mahaba at pahirap na paglalakbay patungong San Giovanni Rotondo. Ngunit halos lahat ng maaaring mangyari ay nangyari sa kanilang daan. Ayon kay Padre Dominic Mayer, nakaranas sila ng 12 ng aberya. 2 beses silang nasangkot sa mga banggaan. At si Maria mismo ay dumanas ng 33 marahas na pag-atake bago sila tuluyang makarating sa San Giovanni Rotondo. Nang nakarating sila sa simbahan, inihiga si Maria sa isang bangko. Tila wala siyang malay. Pagkatapos ay lumapit si Padre Pio, tumingin siya kay Maria at binasbasan siya. Sinabi ni Padre Pio, "Kawawang bata, sino ang nakakaalam kung gaano karami ang kanyang pinagdadaanan?" Pagkatapos ay sinabi niya, "Umaasa tayo na gagaling siya," at tahimik siyang lumayo. Ngunit mula mismo sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Biglang naging normal si Maria. Nawala ang lahat ng kanyang sintomas. Walang ritual na matagal na isinagawa. Walang eksenang magulo. Walang mahabang seremonya. Isang simpleng pagpapala lamang o pagpapasbas mula kay Padre Pio. At ang babaeng ilang linggong pinahirapan ng hindi may paliwanag na kalagayan ay tila ganap na nakalaya. Maiisip niyo ba kung ano ang naramdaman ng mga taong ilang linggong nakasaksi sa kanyang paghihirap? Pagod, takot, pagkalito. Marahil ay halos nawalan sila ng pag-asa. Ngunit sa harap ni Padre Pio, dumating ang kapayapaan. At ang mga pangyayaring iyon ay nagkaroon pa ng isa pang hindi inaasahang bunga.
Isa sa mga kamag-anak ni Maria ay isang matibay na komunista. Ngunit nang makita niya mismo ang nangyari kay Maria, lubos siyang naantig at nagbalik loob siya sa pananampalatayang Katoliko. Marahil ay may isang taong mahal ninyo na sa kasalukuyang dumaranas ng matinding paghihirap. Marahil ay pakiramdam ninyo ay wala nang magawa. Marahil ay hindi ninyo alam kung ano pa ang dapat ninyong ipanalangin. Sa ganitong mga sandali, ipinapaalala sa atin ni Padre Pio. Huwag nating tingnan ang isang naghihirap na kaluluwa ng walang habag. At huwag nating hayaang ang isang taong nangangailangan ay manatiling walang panalangin. Sa pamamagitan ng pagiging isang miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, maaari ninyong isama ang inyong pangalan, ang inyong mga intensyon at ang mga pangangailangan ng inyong mga mahal sa buhay sa mga regular na banal na misa. Makatatanggap din kayo ng binasbasang larawan ni Padre Pio o kaya rosaryo na ayon sa inyong buwan ng abuloy bilang tanda ng inyong pagiging bahagi ng patuloy na pamilyang ito ng panalangin. Hindi ninyo kailangan dalhin na mag-isa ang mga taong mahal ninyo. Maaari natin silang dalhin ng sama-sama sa pananalangin. Lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio ngayon sa pamamagitan ng link sa ibaba. Bago natin tapusin ang pagtatanghal ngayong araw, sama-sama tayong manalangin. May isang napakagandang panalangin na tinatawag na August Queen of Heaven o Dakilang Reyna ng Langit. Ayon sa tradisyon, ang panalangin ito ay ibinigay mismo ng Mahal na Birheng Maria kay Padre Louis Edouard Chestac. Narito ang maikling kwento tungkol sa pinagmulan nito. Noong ika-13 ng Enero, 1863, January 13, 1863, biglang napalibutan si Padre Chestac ng isang sinag ng banal na liwanag. Sa kanyang pangitain, nakita niya ang hindi mabilang na mga demonyong kumakalat sa buong mundo. At nagdudulot sila ng hindi mailarawang pagkawasak. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita sa kanya ang Mahal na Birheng Maria. Sinabi niya na dumating na ang panahon upang siya ay tawagin bilang Reyna ng mga anghel at hilingin sa kanya na ipadala ang mga hukbong makalangit upang makipaglaban sa mga kapangyarihan ng impyerno. Tinanong siya ni Padre Shostak, "Inako, dahil napakabuti ninyo, hindi ba ninyo maaaring ipadala ang mga anghel kahit hindi namin sila hilingin?" Sumagot ang Mahal na Birhen, "Tinais ng ating Panginoon na ang panalangin ang maging paraan upang matanggap ang mga biyaya." Pagkatapos ay nagtanong siya, "Ituturo ba ninyo sa akin paano manalangin sa inyo?" At ayon sa tradisyon, idinikta ng Mahal na Birhen ang panalangin ito. Kaya ngayon, sama-sama tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Reyna ng Langit, Soberana at Reyna ng mga Anghel, ikaw na sa pasimula ay tumanggap mula sa Diyos ng kapangyarihan at misyon na durugin ang ulo ni Satanas. Mapagpakumbaba kaming nagsusumama sa iyo. Ipadala mo ang iyong mga banal na hukbo upang sa iyong utos at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, tugwisin nila ang mga demonyo. Makipaglaban sa kanila saan man sila naroroon, supilin ang kanilang kapangahasan at ihulog sila sa kailaliman. Sino ang makapapantay sa Diyos? O mabuti at mapagmahal na Ina, ikaw ang lagi naming mamahalin at ikaw ang aming pag-asa.
O banal na ina, ipadala mo ang mga banal na anghel at mga arkanghel upang ipagtanggol ako at ilayo sa akin ang malupit na kaaway. Mga banal na anghel at mga arkanghel, ipagtanggolin niyo kami. Protektahan ninyo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e